Guys, ito ang ulam natin ngayon. Manok na may sayote. Mamula-mula siya dahil nilagyan ko siya ng atsuete. Atsuete powder. Ay, hindi na makita. Uusok. Ayan. Kain tayo, guys. Good morning, world! Happy New Year! Happy New Year to all! Kaya, guys, ang niluto natin kanina. Pinakita ko. Have a happy, wonderful, and a prosperous New Year to all. Yan, dagdagan pa konti. Yan. Ayan. Guys, Yan. musta ang New Year nyo, guys? Musta ang New Year? Kami, awa ng Diyos, natapos ang New Year, nasalubong namin ng masaya, ng maligaya, kahit dadalawa lang kami. Subalit, nandiyan kayo. Kanya hindi talagang malulungkot ang aming buhay. Hindi. Dahil sa inyo, nandiyan kayo, masaya tayo palagi. Yes. Diba? Kaya, ayun. Sana maging maganda ang bagong taon para sa ating lahat. Amen. Iwasan na natin yung mga Kadramahan. yung kadramahan sa buhay. Alam nyo na. At na lang, ipagpatuloy na lang natin ang kabutihang loob ng bawat isa. Thank you, Langga. Ayan. Ano lang ito, guys? Kung ano lang makita sa re-are. Ga, kung ito sa bawah pa. Kondoli. Sarap ito, guys. Ang ulam. Ito. Ako gusto ko talaga sayote. Ito. Upo. Basta gulay. Masarap. Sabaw. Yan. Gizzard. Okay. Atay. Atay. Yan. Gulay. Kulay. Gizzard. 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 Atay. Atay. Buto-buto. Yan. At meron tayong para lang makakuha ng anghang. Nilagay lang natin sa patis, konting patis. Ayan. Magkaroon lang ng konting bite. Sarap. Friends, kumusta naging bagong taon nyo? Alam naman namin na masaya rin dahil ngayon kailangan salubungin natin kasi ang papasok na taon ng masaya tayo. Walang kagalitan. Ano, sarap? Ganito lang, guys. Gisa-gisa mo lang. Ako, sarap. No? Sarap. Saka yung sayote, malamis-lamis. Ito mga nakakamiss na pagkain. Buti nga sa pagkain. Halos pareho tayo ng gusto, ano? Isa damdamin natin, guys. Di ba? Damdamin, pagkain, iba naman yun. Ha? Damdamin, iba naman yun. Harap nga? Malamis-lamis? No? Upo. Kaya friends, share nyo naman kung paano nyo, bagong taon nyo. Alam ko, ganun din, masaya rin. Kami nagmuni-muni. Bumili kami ng yung last minute, bumili kami ng palusis. Saka fountain. Bumili kami ng fountain.
Bumili kami ng Tweeties. Saka Lucis. Ayun, para at least makasama kami sa pagsalubong ng bagong taon ng may mga pailaw, ganon. Pagkatapos, ayun, nag-pray kami together. Siyempre, dalawa lang kami. Tapos, kumain kami kung ano man yung konting, marami. Pero, ibig sabihin, konti lang kinain namin dahil alas 12 pasado na. Dahil kasi may mga nagbigay ng pagkain. Miss Malabon. Hi, Miss Malabon. Ang family. At saka sa Wala kami handa, pero nagkaroon kami ng handa. At saka sa kanyang kapatid, at sa kanyang anak. Maraming salamat sa inyo. Thank you, guys. Kain tayo, guys. Yun. Ito, gusto mo malaki yun? Thank you. Pasarap siya dito sa atay dahil doon. Hindi magandang atay. Minsan yung napupudpud, no? Yeah. Sarap na gulay. Manamis. Yeah. Sayote. Pag sayote, manamis-namis talaga. Diba ginigisa ko yung alang yan, guys? Ano natin binili yan? Bawang lang. So, ano pa? Saan ba tayo pumunta? Robinsons? Ubus na naman gulay natin. Ubus. Tapos gumawa na naman ako, guys, ng kamote halaya. Na ubi flavor. Yung kamote, ganito lang haliliit, guys. Nabili namin dun sa mama na katutubo. Karamihan ng ano lang sila nanghihingi lang sila ng buloy or ano tawag doon? Grasya. Pero si tatay, titinda ng kamote. 50 lang isang plastic bag na ganyan. Ang liit! Normally, hindi ka naman bibili ng ganun kaliliit na kamote. Kaya lang si tatay ang nagtitinda. Bilhin mo para na meron siyang kita. At least kumita siya at the same time. Sarap? Sayote. Kaya ganito lang ulam, sarap, no? Pwede nga, ihalo mo lang sa Gusto mo lang sa giniling. Pwede rin. Nagmuni-muni din ba kayo, guys? Sa mga pangyayari sa 2024, ano ang pasasalamatan, dapat pinasalamatan, anong dapat baguhin, anong dapat i-improve. Sarap. Mga buto-buto. Mga buto-buto. Solid na laman yung naibigay mo sa akin isa. Yan o. Anong kasi ito, gatay? Hanapan kita. Ayan o. May paldiwot. Pero nilinis ko yan ng mabuti ang paldiwot. Alam mo yung paldiwot? Ano yun? Ito. Ayan o. Gusto mo yan? Sa'yo na. Buong yan eh o. Hindi ka ano mo rin. Gusto mo rin yan.
Paldiwot. Alam ko na yung ano, chicken bat. Paldiwot. Sa Kapampangan. Thank you sa nagturo. Busin na natin kanin eh. Paldiwot. Paldiwot. Ah. Dami ko pa, oh. Ang bagal kumain. Gusto ko talaga itong ano, ganitong luto. Maraming kamatis. Ang sarap. Kanya manamis na miss dahil sa kamatis tsaka sa sayote. Lagyan ko ng ano. Lagyan ko atsuwete. No. Color. Color lang. Para maging maganda sa itsura. Very good. Parang nagmuni-muni ka doon nung isang Sarap araw. ng balon-balon na, no? Saka walang pait ang ano, no? Walang pait ang Atay. atay. Nagmuni-muni ka nung isang araw, anong iniisip mo? Nandun ka sa labas, nahuli kita. Nahuli. Sabi ko lang ginagawa mo dyan, sabi mo nagmumuni. Nagmumuni-muni ka. Anong muni-muni mo? ...2024 has been good. A lot of changes sa ating buhay. Yung mga pagbabago sa ating buhay. Dami talaga, di ba? So ano yung... nagkaroon tayo, you know, Changes sa buhay natin. pag yung pagkakaiba sa sitwasyon at saka yung damdamin na mas masaya. Ako, dahil ako nandito, ako nagmumuni-muni no, wala naman siya. Nandun siya sa porch. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, nagmumuni-muni. Habang tinitingnan ko rin yung mga halaman, yung mga, alam niyo na, yung mga konti. Yung mga pangyayari sa buhay namin. Kasi di ba guys, big change talaga guys. Big change talaga yung 2024 sa amin. Although nag-retire ako ng 2023, July 1, August 1. Pero kumbaga, ang changes na big changes was 2024 kasi lumipat kami ng Pilipinas. Yung paglipat lang, kahit dito ka pinanganak, dito ka tumanda sa Pilipinas, pero matagal, ilang dekada kaming nasa Amerika. Although umuwi kami, ang buhay namin nandun. Doon kami nagkakilala, doon kami nagkasawa, doon kami nagkaanak. Siya 45 years, ako 30 years. Kumbaga, tagal. Big changes. So, the fact na babalik ka sa Pilipinas, kahit sabihin mo bang, bakit ka maninibago? Dito ka lang galing. No. Ibang buhay sa Amerika, ibang buhay dito. Ang layo. Iba. Hindi ibig sabihin na pangit ito, no. Maraming kaibahan. So, the fact na after na kung anong nakasanayan mo na sa ilang dekada, babalik ka dito, big change yun. Adjustment. Maraming iba. Parehong may advantages at disadvantages. Pero, all for good. Na nandito na kami. Diba?
Maraming kaibahan. Tapos yung sitwasyon na nandiyan kayo para sa amin. Ayun pa, isang malaking changes nyo guys. Na ang YouTube namin, mas dumami ng ang nanood ng nandito na kami. Nandiyan kayo palagi. Enjoy namin pag-YouTube. Mula pa May 2020. Yung kami nag-start, May 1st, 2020. Kasi kung di namin ini-enjoy, ay naku. Dapat ini-stop na namin to noon pa, di ba? Ina-enjoy namin, nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan, mga bagong kakilala, new opportunities. Ang negative lang, paminsan-minsan may magbabas sa'yo, pero that's life. Yun nga, hindi ka nag-YouTube, may nagbabas sa'yo. How much more yung nakikita ka ng iba-ibang klaseng tao. Nakikita ang buhay mo. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Minsan natututok ka, minsan naman naiinis ka. Pero, life must go on. Ang sarap. Hmm? Saka yung mga yung mga nagkaroon kami dito. Katulad macho, wala akong macho dati doon. Ilang panahon. Wala kang macho doon. Iba naman ang sasakyan mo doon. Mas maganda pa. Yeah, pero iba nga ito si macho. Iba macho. Saka, ano ba naging buhay namin dito? Masaya ba kami? Contented ba kami? Yung ganun mga inisip ko. We are so happy. So, anong... And we are so blessed. Thank you, Lord. Amen. Maligaya kami dito. Hindi ka, bottom line, hindi kami nag-regret. Yun ang kinatatakutan ko noon. Alam nyo ba guys, nung 2023, November, di ba pumuwi kami ng September, October, ni-start ang bahay, binayaran na namin lahat. And like we said, wala kaming takot kasi we were praying, wala kaming takot na ma-scam o parang hindi, alam mo yung may feeling ka, no, baka wala akong ganang feeling. Ipinabayan namin sa Panginoon Diyos. Pero, nung November, so October, September kami nandito the whole month, October, we-start ang bahay. November, nasa Amerika na kami, no? October kami, end of September kami bumalik ng Amerika. October, ginagawa ang bahay. November, nagkaroon ako ng sore throat. Sa right side lang. Eh, hindi naman ako nag-aalala dahil kasi nag-work nga ako sa urgent care. Winter time, November, nagkalat ang sore throat. Tingnan ko yung throat ko. Hindi naman, mapula, wala namang sign of infection. Pero masakit. Sabi ko, hayaan mo na. Naman akong tubig. Hanggang isang tenga ko masakit. Pinatingnan ko sa trabaho. Nagtatrabaho pa ako noon eh. Ay, hindi na pala. Hindi na ako nagtatrabaho. Pinatingnan ko lang sa sa kaibigan kong doktor. Tapos ang urgent care pa ako nung hindi naalis. Walang infection. No sign of infection. Wala rin sign of infection ng throat ko. Wala rin bukol. Wala, nothing. Hanggang masakit na yung dito ko sa likod ng ng tenga. Hanggang sa pumunta na naman ko na ibang doktor. Pina-x-ray, nag-CT scan pa ako. To check kung meron daw akong mastoiditis. Kung ano-anong chinek sa akin. Anong una, akala nila salivary gland ko clogged. Kaya masakit, maglulon, ganyan. Hanggang dito guys, masakit dito. Ang tagal nun guys na wala. Siguro. Teka. Ang tagal bago nawala. Ha? Ang tagal bago nawala. Oo, ang tagal bago nawala. Kailan ba nawala yun? Mga siguro, by the time na
Talaga po, sunod-sunod na punta ko ng doktor. That time, 6 weeks nang ganon. Hindi, it's not worse, but it's not getting better. Tapos, pinag-ano na ako, pinag-steroid na ako. Nung while I'm on steroid, mayroong improvement. After 5 days lang ang steroid, ando pa rin ang pain. Ang sakit. Tapos minsan, guys, gigising ako, sa umaga, may time na ilang beses nangyari yun, pagkagising ko, hindi ko mabuka yung jaw ko, yung bunga ko, hindi ko mabuka. Ang sakit. Alam mo, hanggang sa, ang tagal yun, nandito na kami sa Pilipinas. March na. It was about 6 months, guys. 6 months na masakit. Hindi yung sakit na hindi ka na makakain, hindi ka na you can function, pero nandun, abnormal, hindi siya normal. Yung x-ray, yung CT scan, negative lahat, tinitingnan lahat, tenga, lalamunan, wala. Hindi ka komportable. Pero I'm not comfortable. Tapos, sa March kami dito dumating, last 2024, March, unti-unti yun. Kasi tandang-tanda ko, by May, nung dito na yung mga family ko, parents ko, galing California, by that time, dumating sila, 3rd week of May, wala na. Na-enjoy ko na yung na wala na akong pain. Sabi ko, sakay lang wala na yung pain. Sabi niya, salamat sa Diyos. Alam mo, looking back, thinking about it, wala naman ako infection kasi 2 beses pa ako nag-antibiotic, nandun pa rin. Ibig sabihin, hindi bacteria, dahil kasi nandun eh. Hindi rin viral kasi usually viral 2 weeks, 3 weeks, tapos na. Yung sa akin, it took 6 months. Looking back now, I think it was stress. Na hindi ko alam na na-stress na pala ako. Kasi yung mga upcoming changes sa buhay, na mag-move kami, iiwan namin ang mga bata, although malalaki na sila. The stress of trying to get rid of the stuff of a 5-bedroom, how many bedrooms? 4-bedroom house with a loft. Gaano kadami yung yung gamit na yon, na may formal living room, may formal dining room, may family room, may breakfast nook, may backyard na puno ng mga gamit, furniture, mga outdoor furniture. Although ako, ang nasa isip ko, I was excited, I was happy, pero deep inside, yung palang subconscious natin, guys, diba, yan, very strong. Hindi ko alam na I was that stressed. Kaya siguro masakit yun. I'm thinking na while I'm sleeping, maybe I'm grinding my teeth. Yes. Yung nakagunon ka, kaya masakit dito. Kaya may mga time na pagising ko, hindi ko maibuka. Ang sakit. Tapos iinom ako Motrin, syempre, or ibuprofen. Di ba, syempre yun, anti-inflammatory. Tapos, analgesic. So, nare-relax, na babawasan yung pain. Pero looking back, kasi March was still, nandito na kami, malaki pa rin ang stress, kahit na hindi ko alam na stress ako kasi. Siyempre, paano natin lalagyan ng gamit, paano ayusin ang gamit, paano mamimili ng gamit. At saka nag-aantay pa tayo ng ilang bagahe na dadating na minail namin through Atlas, pinaship namin. Tapos mayroon kaming time constraints kasi ang pamilya namin dadating ng end of May. So, ang March, wag mo nang bilangin yun kasi naubos lang yun sa mga, lang yun, less than 2 weeks lang yun, yung March. So, April, we only have like barely 2 months na pag-aayos lahat. So, siguro, doon pa lang ako nag-start na, mag-relax. Ay, andito na kami sa bahay. Ay, okay, nakabili na ng kotse. Ay, okay na. Doon ko pa lang na-feel. So, looking back, I think it was stress. Grabe ang stress, guys, no? Kaya for 2025, kung anong mga stressors natin, bagay, tao, kung anong nagpapastress sa'yo, try to get rid of it. Yeah. Grabe stress. Miski ako, di ba nung bago nga tayo umuwi, ang tagal, yung pag-aayos nga nung paano i-dispatch yung mga gamit doon, kung anong gagawin kung diskarte, yung bang mga ganun. Pero awa ng Diyos is smooth.
Smooth naman. Kaya lang yung... na-dispose namin lahat. Very, very smooth. Excuse. Na-ipamigay namin yung dapat ipamigay, na pagbili namin yung dapat ipagbili. Pati, Smooth. Kaya lang na inuunahan tayo ng pag-iisip. Yung pag-iisip mo na what if, what if, what if. What if. Oo. Pati mga sasakyan, pati mga gamit ko, mga tools ko, marami. At least na-dispose namin ng ano. Para bang, kung matay ko isipin na kailangan namin ibenta to, kailangan namin i-dispose to, kailangan namin ganito to. Yung araw-araw na gano'n na nasa isip mo, iniisip mo yun eh. Naku, baka dumating na ang oras na kailangan na namin umalis, tapos itong bahay. Ang laki ng bahay, ang laki ng bahay namin eh. December, may ticket namin, nagpa-reschedule na kami ng March kasi sabi ng mga bata, mag-Christmas na lang kayo dito, ma'am. Yan. Yun, so, alam nyo, yun nga, yung araw-araw na, lumilipas. Yun, may dumarating, may tatawag, bibili yung ganito, hanggang sa, very smooth. Hanggang sa, bago kami umalis, talagang empty. Empty talaga yung bahay. Empty. Pahingin ng konti ka, please. Yun. Yung stress talaga, no? Tapos pagdating nga dito, yun nga, paano, pagdating natin doon, paano gagawin natin, paano tayo mamimili, wala tayong sasakyan. Ang daming iniisip. Yun, mga iniisip na gano'n, paano tayo pupunta ng kung saan tayo bibili ng ganito, ng kainan ng natin, rice cooker, ng lutuan. Kaya number one talaga, sasakyan ang inuna namin. The next day. Saan tayo bibili? Paano tayong bibili? Hindi lang pwede mag-grab tayo lagi. Kanya, the next day, bumili na kami ng binili namin si Barako. Si Fortuner. Yun talaga yung inuna namin. Wala kaming plato, wala kaming kutsara. Sa labas na kami kumakain, pero inuna namin sa sakyan. At alam nyo ba, ang iniisipan namin na pagdating sa casa, biglang wala, o orderin pa, it will take you a month or 2 weeks or 1 week. Yun, yung mga ganon bagay. Pero awa ng Diyos, pagpunta namin the next day, pagpunta namin sa casa, sa Toyota, ayun. Yung model na gusto niya. Gusto namin, yung kotse, yung kulay. Andun. Ayun. Naiuwi namin that day. Ayun. Kaya lahat, everything went smooth. Pero kahit na, kasi tao ka lang, hindi pwedeng mawala yung bang yung stress na, paano kung ganito, ganyan? Pero sabi nga, trust in the Lord. Kaya nga, guys, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Yun ang pinaka-favorite naming verse, guys. Every day namin yung sinasabi para ma-remind ang sarili. Ito guys, meron kaming pakwan. Pakwan yan sa New Year. Yung mga bilog na fruits. Tinikman na natin ito. At saka yun talagang namin. Kaya nilagay mo dyan, lasang na ito. Wag. Lasang na to, lasang yun ang ginagawa namin talaga. Lahat ng plano namin, lahat ng gusto namin mangyari sa buhay, hinihingi namin ng guidance. Kaya naman i-direct ka talaga eh. Tutulungan ka ni Lord. I-direct yung yung way, yung path. Siya pa kainan to. Kaya yun, nakapamili na kami. Kaya pumunta sa SNR, bili kami ng lahat ng kailangan namin. SM, bili kami. Tsaka kagandahan kasi, yung SNR, last year pa, dumating kami March, this year. Last year pa, nung nandito kami ng September, nag-apply na kami. Pumunta kami sa SNR, nag-apply na kami ng card membership. Noong 2023, dumating kami March 2024. Dumating kami 2024. Kaya, yung punta na kami ng SNR din, bili kami kung ano mga kailangan, dapat namin bilhin.
Yun. At talagang lahat dinidirect kami. Tsaka noong September na pumunta kami ng SNR, na nagpa-member na kami, tumingin na kami ng mga rice cooker, mga maliliit na kitchen appliances para may idea na kami kung magkano ba yun, ano ba yung mga available na mga ano na pagpipilian. Kaya nung namili kami, alam na namin kung may idea na kami kung alin ang gusto namin. Para kaming ano guys, Bagong kasal. bagong kasal. Paglipat namin ito. Ni unan, wala. Bili kami ng unan. Ni hanger, wala kami hanger. Nabili kami hanger. Pero parang exciting. 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 Kumbaga second life talaga namin as a couple. Yun, yung mga ganun, yun ang pinagmuni-muni ko talagang. Second life talaga namin as a couple. And then we vowed talaga na, okay, kung may problem, kasi syempre hindi mo pwedeng wala kayong argument, wala kayong, ano tawag doon? Diskusyon. Pero, lagi namin iniisip at nire-remind ang isa't isa. We're here, hanggang ngayon, ilang dekada na, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity na mamuhay ng another life as a couple. Na parang kang nag-start over. Kung anong mali mo dun sa last chapter, Forget about it. Forget about it and learn from it at saka move on. Diba? Kaya na yung mga maliliit na bagay. Ayun lang pag grocery. Ako pag nag-grocery noon, guys, yung refrigerator namin, dalawang malalaki, isa sa garahe, isa sa loob ng bahay. Laging puno. Laging puno. Ano pa na, sumusobra pa. Kasi para akong panic buyer pagdating sa grocery. Yun, isa yan sa bagay na kinailangan kong baguhin. Hindi, tsaka kasi through your experience, Yeah. kinukwento mo sa akin anong araw, hindi mo inabot yun, hindi mo na-experience yung yung may pagkain lagi sa bahay. Kasi wala naman kayong refrigerator. Wala naman kayo ilalagay. Yung mga ganun. Hindi kami nagutuman. Oo, pero ibig sabihin... Never kami nag-miss ng meal. Mm-mm. Never kami nagutuman. Pero hindi ba yung kagaya ng sa ibang tao na laging may mga dilata, may stock. Kami wala kaming stock. Kaya Only diba, we live day to day. kaya sabi mo nga, di ba, at least yung bang hindi ko na-experience so, ngayon may experience ko man lang, yung bang ganun. Kaya ganun ako dati, para akong panic buyer, puno ng kung ano-anong pagkain. Kaya na pag sinasabi namin guys, simpleng buhay dito, as in simpleng buhay. May mga time na ang aming freezer, wala ka nang mailuto, mga kung ano-ano na lang, paulit-ulit na lang, kailangan mo nang mamili. Kasi doon, siguro hindi pa ako mamili ng isang buwan mahigit, hindi maubos. Pantry, ang pantry namin doon, puro walk-in. Walk-in na pantry, hindi cabinet. Hindi Kasi cabinet. papasok ka Tapos kwarto, maliit na kwarto. ganun naman ang pantry namin. Puno ng pagkain. Kaya dito, yung pantry namin dito, talagang pag Cabinet binuksan lang mo yan. naman, para meron kang tindahan, maliit na tindahan. Punong-puno. Punong-puno, pero maliit lang yun ikumpara dun sa pantry namin. Yun lang mga stock-stock ko para pag may dumating na biglang kailangan mo guide, mag-isa ka lang ng corned beef, meron. Ayoko na. Thank you. Mag-isa ka lang ng corned beef, meron. Mag-isa ka ng, wala kang maisip na ulam, mag-isa ka ng sardinas, lagyan mo ng miswa. Yung ganon, speaking of miswa, may nag-comment pala na naggisa siya ng sardinas, nilagay naman niya sotanghon. Hindi ko pa na-try yun, miswa lang lagi nilalagay namin. Matry nga minsan. Parang masarap. So yun guys. Kaya yung pantry namin dyan, kahit maliit, Puno. umpisahan mo sa noodles, yan, sotanghon, miswa, tsaka yung bihon, yan, merong kanton, pansit kanton, a little bit of everything, meron kami dyan sa pantry. Pero kung ikumpara nga sa dati naming buhay, simple na talaga ito ngayon. Kanya yun ang mga pinagmuni-muni ko noon ng bagong taon na inisip ko,
kung ano ang mga pagbabago sa buhay namin, changes, and yung kung anong mga nagkaroon kami dito, yung ganon, na ipinagkaloob ng Diyos, na binigay na biyaya ng Panginoon Diyos, tsaka yung mga blessings na natatanggap namin. Yung parang bang nagmumuni-muni ako, para bang tapos ano ba ang buhay namin dito, masaya ba kami dito? So you feel thankful, talagang, you feel grateful. Yes, mas palagay ko, mas parang mas safe pa kami dito eh. Ang feeling ko, mas safe pa ako dito. Dahil kasi, although doon, nakatira ka rin sa track home. Wala naman security guard doon, wala namang Hindi gated. I mean, wherever you are, there's always danger. There's always bad things in this world. Pero, you know, ang good outweighs the bad. Yun ang importante. Diba? Yun, yung mga bagay na yun, ang pinagmumuni-muni ko noon. Kasi ang tagal siya doon sa... Ang ginagawa mo dyan sa labas, sabi ko, excuse me. Yun, nagmumuni-muni ako. Nung bagong taon. Nagmumuni pala siya. Hindi niya alam, nandun ako sa kwarto, nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni din ako kasi makakapag-isip ka talaga, di ba guys? At saka, wala pa kami isang taon. Sa March pa kami mag-iisang taon. Pero kumbaga, nag-change na ang taon, nag-2025 na. Parang pwede nang i-evaluate kung ano ba, okay ba tayo dito? Did we make the right decision? Siyempre may mga may mga advantage at disadvantages. Guys, so itong from Mary Grace na lemon bars. Masarap. Kasi nga, yung pera namin, Promise malabon. yung pera namin, yun nga, ginastos na namin dito sa bahay. Bumili na kami ng mga kailangan namin, may konting savings. Ang iisipin mo, yung bang ang pakikiramdaman mo, yung meron ba tayong vibe? Meron ba akong vibe kung ano ba yung feeling ko? Dahil kasi maganda man ang bahay, maraming ganun, di ba? Magandang bahay, malaking bahay, pero wala ka ba nung walang vibe? Para bang yung walang yung parang hindi mo feel. Oo, hindi mo feel, ganon. Nandito na pera namin, titira na kami rito for the rest. Unless nabigyan kami ng pagkakataon pa ng panibagong pagkakataon ng Panginoon Diyos. Siguro. Mapatuyuan namin to ng extension. Yung mga ganong situation. Malayo pa yung kung mangyayari naman. Hindi natin masasabi, di ba? Kaya, yun, yung mga ganong sitwasyon, mga pinagmumuni-muni ko. Tapos, yun nga, kasi kung hindi, biro mo titira ka sa bahay, tapos wala kang feel, Hindi mo feel na gano'n nakatira ka sa bahay, natitira mo, no choice ka. Dahil kasi, ando na ang pera mong, binili mo na ng bahay. Hindi ka naman makakabili ng panibagong bahay. Pero para sa akin if it comes down to hindi talaga tayo happy, for example, if it comes down to that, wala tayong utang dito sa bahay na to, pwede natin gawang paraan ibenta. Yeah. Pwede mong ibenta kahit na hindi ka na nga kumita mabalik na yung pera mo. Which ang real estate, tumataas ang value, hindi naman bumababa. Pwede natin gawa ng paraan yun Yeah. For the meantime, kung saan mo man gusto tumira, kung bumalik ka man sa Amerika o pumunta ka sa ibang syudad ng Pilipinas, pwede kang mag-rent muna habang, for example, nagpapagawa ulit ka ng bahay or habang nag-aantay kang mabenta ito, pwede mong gawa niya ng paraan hindi ka happy. Pero kaya nga lang, isipin mo yung going through sa mga ganong situation. Pero ibig sabihin, gagawin ko yun ng paraan. Kung hindi ako happy sa isang lugar. Bakit ako magtitiis the rest of my life hindi ako happy? Tama. Di ba? Kung hindi ka dito happy, hindi ako happy dito. Hindi pwedeng isa lang ang happy. Hindi pwede. Gagawan mo yun ng paraan. Kaya lang, salamat sa Diyos. Okay kami dito, guys. Maraming salamat sa Diyos. Happy kami. Pinagmumuni-muni ko noon. Bagong taon. Hanggang hindi pa kami nagta-travel.
Kasi pag nag-uusap kami kung saan kami pupunta, kailan, parang hindi kami nagmamadali. Kasi parang ini-enjoy talaga namin na nandito lang kami guys sa bahay. Dati sabi namin na pagdating natin doon, ang mura lang, $200 lang. May back and forth ka na sa mga Asian countries, $200-300. You can go to mga Asian countries around, di ba? Kumbaga, layo. Dati kapag nasa Amerika po nga, pumunta kami ng Thailand. Magkano yung ang mahal ng pamasahe? 1,000 mahigit kada tao, mas lalo pa ngayon. Pero dito, mura lang. Makakapunta ka kung saan-saan. Pero hindi kami nagmamadali. Kumbaga, nandyan lang yan. Anytime gusto mo pwede. Andito pa yung airport. Nandito sa Clark, $250. Makakarating ka na kung saan-saan. $250 kada isa. Tsaka Kumbaga, affordable lang. Ikumpara dati. Hindi namin minamadali pag-travel kasi una nakapag-travel naman kami. Tapos pangalawa, siyempre alam naman bago itong bahay tapos iiwanan mo na kaagad para bang okay lang kaya nga hindi kami umalis ng bagong taon eh. Kanya talaga nag-stay kami dito sa bahay tsaka Pasko. Gusto namin na nandito kami ng Pasko, bagong taon para yung bang feel of enjoyment, yung mga ganon, ma-enjoy mo, yung feeling na nandito ka, yung ganon, sa bahay mo. Nakakaano naman ito, hindi ka maka-stop, tama na, last. Last. Kalahati lang. Thank you, Miss Malabon. Tama na, ayoko na. Kung kumuha ka na, isasara ko na kasi hindi ako maka-stop. Ayoko na. Thank you. Binabalik-balikan lang namin, guys. Kasi ang mga sugar. Hindi ko na muna iinumin yung melon. Dahil kasi, kumain akong pakwan. Tapos ito matamis. Kumbaga hindi na terno. Bukas na yan, bukas. Kaya yun, guys. Masarap dyan, ice cold water. Yan ang aming mga feeling. Ang aming mga pagmumuni-muni. May nag-comment nga pala. Sabi niya, paano ba yun? Paano namin dinadala ang paano namin nakukuha ang gamot from the US to here? Na kung alam ba namin daw na illegal mag-mail ng prescription medications. Well, number one, we do mail. I don't know about the legality. Most probably it is illegal. Even though hindi naman mga narcotics, mga ano lang naman, mga maintenance drugs. But the main thing is we don't mail. Papunta namin dito, March, we had 1 year supply. Yung 1 year supply pa namin nadala, hindi pa naubos yun kasi sa March pa yun maubos. Hindi, actually, probably April, May pa maubos. Dahil kasi, yung dinala namin 1 year supply, aside pa yun sa mayroon na kami. Tapos nag 1 year supply kami. Paano kami napakapag 1 year supply? Kasi usually 90 days lang, di ba? Pag may documentation ng doktor mo na aalis ka ng bansa, na aalis ka ng USA, he can make up to 3 refills. So 3 refills of each, one refill is 90 days worth, 90 to 100 days, depende sa gamot. So 3 refills. So ang ginawa ko, bago pa yun nagpa-order kami, kasi nagpa-physical kami bago kami pumunta dito. Bago pa yun na bigyan ng 3 refills guys, pumick up na ako ng gamot, so that's 90 days supply. Tapos, pumunta kami sa aming doktor for physical exam. Sabi namin, kapipick up lang namin ng gamot. But, alam niya, months before na for good kami sa Pilipinas, kinuwento na namin sa doktor namin. That doctor, we had him, young doctor, pero we have him as our primary doctor for years. Lahat, pati yung ophthalmologist ko. Alam nila. Alam nila na OP kami. So, for good. For good. So, nag-order siya ng 3 refills. Ngayon, so pagdating mo sa pharmacy, kukwestiyonan ka ng pharmacy. Kasi sasabihin ang Medicare, on his insurance sa Medicare,
only allows up to 6 months. But, sabi ko, well, lalabas kami, it will take another year bago kami babalik dito sa Amerika. So, sabi nila hindi pwede. Tapos sabi ko, well, the doctor said it's okay, ganito, ganyan. Tapos kinausap yung head ng pharmacy. Sabi niya, well, you can do that, but you have to pay out of pocket. Sabi ko, that's fine, I'll pay out of pocket on the 3rd refill. Alam nyo guys, magkano lang? $90 lang ang out of pocket. So, that was, kapipick up ko lang, plus yung 3 refills. So, 9, 3, so, a year, more than a year, actually. So, $90 lang yung bali lahat kasi yung iba wala namang bayad. Kasi sa Medicare covered yung gamot niya. Tapos yung pang 3 refill lang, yun ang nagbayad ako ng $80-something. Tapos yung mga vitamins naman, Bumili. umuwi si Chona, umuwi si Portia. Hindi, nagdala tayo. May dala kami. Tapos umuwi si Chona. Umuwi yung mga anak namin. So, umuwi si Chona ng August. Kasi ang Kaiser, ang binibilang nila, kahit na hindi nila binibilang na pumick up ka ng 1 year's worth. Ang basta lang, ang binibasihan lang nila kung anong last can date na nag-pick up. Kaya, message ng message, text ng text, email na, your refill is ready. Ganito, ganyan. Call this number or go do online order. So, umorder ako noong August, nagdala na naman ng another 90 days worth si Chona. Tapos, umuwi ang mga bata noong December, last month, nagdala na naman sila ng another 90 days worth of medication. So, ilan na yun? Almost 2 years worth of medication. Ay, ang mga expiration date, hindi pa naman ma-expire. Kaya, yun. Kaya kami kasi hindi pwedeng walang uuwi eh. May uuwi at uuwi sa dinami-dami ng family niya. Sa akin din, sa side ko rin. Hindi pwedeng walang uuwi. By the time may uuwi na naman, magpapapick up na naman ako. Hindi, walang problema. Or kung may awa naman ng Diyos, next year, this year pala. This year. Dahil kasi yung physical nga, at least makapagpa-physical kami doon. Ganun lang guys. Ganun lang. Tapos ngayon yung nag-comment, sabi niya rin na, alam mo ba na pagka may nangyari sa'yo, ma-aksidente ka, naka-oxygen ka, marami kang nakakonect sa katawan mo, hindi ka basta-basta makakalipad. Hindi papayag ng airline na lilipad kang dami mong mga babalik ka ng Amerika. Of course, living here, may mga disadvantage. May mga disadvantage sa mga posibleng mangyari. Pero, those are extremes naman. Dito, Medicare, Kaiser will cover you for emergent and urgent care. Hindi yung mga pang-dialysis, chemo, mga ganun, hindi yun. Dapat pag may ganun ka, much better na nasa Amerika ka. Pero God forbid may nangyari na emergency room ka, they cover it. Okay? And that's for sure. Kasi, I worked for Kaiser before, di ba? At saka, I spoke with the Medicare department ng Kaiser, yung insurance na kung anong coverage. Inalam na namin lahat yun. So, yun covered. Tsaka, yun kumbaga, talagang ganyan kasama sa buhay yun Kasama yun sa buhay. Hindi mo naman may iwasan na ibig sabihin pagka gano'n, doon na lang kami sa Amerika, ayoko. At you weigh the... Gusto ko mag-enjoy dito sa Pilipinas. You weigh the lesser evil. Kasi kahit saan ka man, kagaya yan, okay, good. Kung nandun kami sa Amerika, that's true. That's very true. May 911 sa Amerika, everything is gonna be okay. Medical doon, kahit saan ka pumunta, maaalagaan ka ng mabuti. Malaking bagay yon. Pero i-weigh mo naman kung saan ka maligaya. Oo, kung may mangyari, okay ka. Pero the rest of the day, araw-araw ba may mangyayari sa yung ganyang sakuna? Hindi naman. Kaya, so, saan ka happy? Kaya, kami dito kami happy. Kaya dapat, yung dasal, yun ang huwag kakalimutan. Kalimutan nyo muna yung mga ganong mga iniisip ng iba. Pero yung pagdadasal, yun ang number 1. At saka nga, di ba lagi na may sinasabi, ang pag-uwi ng Pilipinas for good is not for everybody. It's not.
It's not for everybody. Gustuhin mo man, depende sa sitwasyon mo. Pwedeng mangyari na hindi aayon ang sitwasyon mo. Hindi ka able. Hindi ka able na dito ka sa Pilipinas. Kagaya niyang mga nakakimo ka, mga nakadialysis ka, magastos dito. Diyan, malamang covered ng insurance mo yan. Wala kang problemahin. Dito, kada dialysis mo, that's pera. Yun naman ang no choice ka. Gusto mo naman pumunta rito, hindi ka makakauwi. Dapat doon ka talaga sa Dahil kasi sa Amerika. You know, may treatment ka doon. Meron din naman na hindi maiwan ang mga apo. Kaya kami, umalis na kami, Bago uwi kami na kami ng magkaapo. Pilipinas bago kami magkaapo. Kasi pagka magkaapo na kami, nandun pa kami, baka matali na kami. Hindi, matali na kami doon. Hindi na kami ganung bagay. makauwi. Yung Meron mga din situation, na- di ba? Meron din na may SSI. Pagka hindi yung Social Security ha, yung SSI. Yes, yung ano yung ng bigay ng gobyerno. gobyerno. Pagka nandito ka sa Pilipinas, hindi ka na makakatanggap nun. Malaking bagay yun na may tinatanggap. Kagaya ng parents kung meron silang SSI. Pagka nandito sila sa Pilipinas mag-for good, hindi sila makakatanggap nun. Pero ang ate, ginibap yung SSI niya. Pero ate niya, si ate said, ginibap niya yung SSI niya. Kasi gusto nilang mag-asawa at the time dito. Yung mga ganung bagay pa, depende sa sitwasyon nyo, you take the lesser evil. For example, hindi sila na happy doon. Matanda na sila. Ayaw na nila sa Amerika. Matagal na sila sa Amerika. Hindi na nila gusto doon. Doon may tinatanggap silang mag-asawa. Give Ginibap. up nila yon para umuwi dito sa Pilipinas. Hanggang dito na namatay ang Kuya Boy. Magkano rin yun, isang buwan? Malaki din ah. 800? Per person, I think. Yeah, per person. 900 na yata ngayon mahigit. Hmm. So, yung ganun ba na, yun, hindi lang pera ang tinignan nila. Gusto happy sila dito. Yun, ganun din kami. Si Kuya Boy nga, may ano pa yun, stroke pa yun noon. Kumbaga, sa health, medical, mga ganyan, mas mabuti nandun sila sa Amerika. Lahat siguro ng anak nila, yun ang iniisip, mas mabuti dito kayo sa Amerika. Pero hindi, ginusto nila sa Pilipinas. Tsaka Dito sila happy. Tsaka hindi pwedeng yung mga ganong sitwasyon na mga ganito, ganito, kayo, ganon. Hindi pwedeng maging lahat pabor sa'yo. Eh, paano naman yung ibang tao? Hindi lang naman ikaw ang anak ng Panginoon Diyos. Di ba? Kaya depende guys Depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon at saka sa yung ano mo yung sa yung kung paano ang kagustuhan mo sa kaligayahan mo sa buhay. Yun ang importante guys, kung saan ka maligaya. Yun. Mapa-Amerika man yun, mapa-Pilipinas man yun, probinsya, sa farm, dito sa syudad, doon ka sa UK, kung saan ka man, kung saan ka maligaya. Yeah. Dahil kasi life is short. Yes. Bakit ka magtitiis kung hindi ka maligaya? Plus, we only live once. Plus, we're getting older and we are not getting any younger. Kaya kung saan ka guys maligaya. Tapos, ayoko ng yung kaya inuna na namin, makauwi na kami rito hanggat wala pa kaming apo. Ayoko mag-alaga ng apo. Ayoko. Sabi niya lang yan. Ayoko mag-alaga ng apo. Sabi niya lang yan, kagaya natin, ayaw niya ng aso. Hindi kasi alam nyo, sa katotohanan lang, sa totoo lang, yung iba talagang kaya hindi makauwi dahil nag-aalaga ng mga apo. Tapos, yun nga, pinanghihinayangan yung SSI. Sa totoo lang. Makakasayang naman talaga. Let's face the truth. Sayang naman talaga. Kaya kami, bago magkaapo, umuwi na kami dito. Kahit si Chris at saka si Jer, natatawa yan pag sinabi namin ganun. Kasi sabi namin, yung iba guys, ganito, ganyan. Pero kami, ang sagot namin, no, lumalis na kami ng Amerika bago pa kami magkaapo. Pati sila dalawang taong tawa sila dalawa. Si Sky, meron nga pala siyang bagong guys. Ano? Bagong teka. Ano? Bagong toy! Ay, toy! Oo. Tignan natin. Binili ko lang ito sa Lazada. Mura lang, 100 something lang yata to. Tignan natin. Ay, ang cute! Kasi gusto niya yung guys. Di ba ayaw niya ng laruan? Gusto niya yung mga bote, mga ganyan. Water bottle, Gatorade na bote. Gano'n, yun ang gusto niya. Eto, hindi magugutom to kung magiging askal eh. Si Sky? Si Sky.
Kahit ano kinakain. Hindi, saka yun ang gusto niya, yung mga bote-bote, Yun ang mga gusto niya. ngalakal. Ayaw niya ng mga laruan-laruan. Bibili mo siya, lalaruin niya sandali lang, tapos wala na. Hindi niya na talaga lalaruin. Pero bigyan mo ng mga empty bottles. Empty bottles, kahit naman, jars. Marinig mo dyan, bog, bog. Kasi, kakagaling yan. Minsan, titilamsik, tatalsik. O kaya minsan pag nakagat niyang gano'n, bigla niya ibabatong gano'n, bog. Pero gusto niya yung binili ni, yung dala ni Angel ni J.R. na lamb chop, yung stuffed animal na lamb chop. Si Honey, meron ganyan, binili ko dati, akong bumili. Ganyan lang kaliit. Kasi ang mahal, yung lamb chop, binili nila sa kanya, malaki, ganyan. Gustong-gusto niya. Sa gabi, Ginagawa niyang unan. ginagawa niyang unang, kasi di ba ayaw niya guys ng bed. Gusto niya siguro yung sementong malamig. Ayaw niya ng bed, pero yun si lamb chop, ginagawa niyang unan. Hindi siya nakaganon siya. Hindi siya nakaganon siya. Mahuhuli mo siyang tulog. Nakapatong yung ulo niya. Kaya nakita ko to sa Lazada. Sabi ko, dili ko nga siya nito. Ay, ang cute-cute. Oh. Ano siya, dog. Tapos may mga, meron pala, oh. Ibibigay natin to sa kanya, guys. Bukas mo na yung bigayan. Pagkapaligo niya kasi marumi pa siya, guys. Oo. Hindi ko siya napaliguan kasi busy ako kanina. Hindi, alisin na natin. Nagbaba kami ng yung Christmas tree. Binaba na namin, guys, for the first time. Ilang taon tayong mag-asawa? 27 years. Every year, mayroon tayong Christmas tree. Oh, laging inaantay ko yung January 6, yung Three Kings. Pero first time, inaalis na namin kaagad. Kasi maliit lang naman, madali lang gawin. At saka para may paglagyan ng indoor plant. Kasi dalawa yung indoor plant na binili namin. Ay, ang cute nito. So sabi ko, baka gusto niya yung ganyang soft na laruan ba? Kaya sabi ko, sige, nung nakita ko, ang cute. Sabi ko, sige, bili ko siya. Kasi nga, yung lamb chop na gustuhan niya. Otherwise, mga bote-bote. Tapos pagka na UP na, tatapon ko na. Maghahanap na naman ako, kung meron na naman, bibigay ko na naman sa kanya. Gusto niya yung mga tunog-tunog na gano'n. Di ba yung mga video pinapakita ko ng mga laruan niya, mga bote lang. Happy na siya doon. Happy na siya nung... Pero yung mga laruan niya, ayaw. Dahil niya laruan, ayaw. Nilagay ko na nga sa nilagay ko na sa paper bag, tapos ko na, tinago ko na lang. Sabi ko, pa isa-isa ilalabas ko para yung bago na naman sa paningin niya ba. Hindi, tsaka pagka yung dumating na doon sa stage na yung stage siya ngayon kasi yung wala siyang pa ron eh. Wala siyang pakialam. Gusto niya yung kape. May jar ng kape, plastic. Binigay ko sa kanya, hindi niya, kaya lang masyadong malaki, hindi niya mabitbit sa kung saan-saan. Sinisipa-sipa niya. Ay, nako, daldal na naman tayo, guys. Sige na, mag-ano na tayo. Maghuhugas pa ako. Yun ang mga pangyayari sa amin nung bagong taon na pumasok na bagong taon. So with God's help, sana tayong lahat ay magiging prosperous. Amen. And happy. Amen. And healthy and safe. With long life to live. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ayun, kaya unang-una ulit sa Panginoon Diyos na binibigyan tayo ng pagkakataon na para magkasama-samang ganito. Maraming salamat po, Panginoon. At yun po, dinadalangin namin na sana bigyan niyo po kami lagi ng panahon para lagi kaming magkasama-sama. Kaya bigyan niyo po kaming lahat, bawat isa ng kalakasan ng pangatawan. At bigyan niyo rin po kami ng mahabang buhay. Amen. Sa inyo naman, wala na kami masasabi ko hindi. We love you all. Bye-bye. Mwah. 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 Sino kaya pangalan nito? Si Papi na lang, si Papi. Kasi yung isa si lamb chop. Picture. Pati si Papi magpa-picture. Ang kamay mo. Ayun.